sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Katatapos lang ng paglalatag ng mga argumento ng depensa ngayong huling araw ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kahapon mga kapuso ay sinimulang igiit ng depensa na mahina at hindi sapat ang mga ebidensya ng prosekusyon para iakyat sa paglilitis ang mga reklamo laban po sa dating Pangulo. Inilutang din ng kanyang abogado ang pagpapasumiti muli sa prosekusyon ng mga reklamo at ang pansamantala munang pagpapalaya kay Duterte. Nakatutok si Mariz Umali. Sabi ni Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman, hindi raw napatunayan ng prosekusyon na may napagkasundo ang common plan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga binanggit na co-perpetrator at may intensyong kriminal sa pagpapatupad nito. Hindi raw patunay nito ang tinukoy ng prosekusyon na memo noon ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa Oplan Tokhang. If the prosecution's case for the common plan in counts 2 and 3 is based on Command Circular number 16 of 2016, we might as well pack up and go home because Mr. Duterte is simply not guilty. Inilatag din ng depensa ang kahinaan umano ng mga ebidensya ng prosekusyon para patunayan na ang dating Pangulo ang kumamada, leader at nag-utos ng mga extrajudicial killings nung mayor siya ng Davao City hanggang maging presidente. Kabilang dyan ang paggamit ng testimonya ng mga anyay self-confessed murderers. According to the prosecution, members of the Davao Death Squad had to seek clearance from Mr. Duterte to conduct killings in Davao City. For this wild assertion, the prosecution relies once again on the evidence of criminals it has recruited, all of whom are inherently unreliable because of their being self-confessed vicious murderers, testifying in return for virtual immunity from proceedings at the ICC. Kinwestiyon din ni Kaufman ang pagpili ng mga testigo ng prosekusyon sa tulong daw ng ilang tao dito sa bansa. I also talked about a recorded telephone conversation in which one of the participants bragged about acting as President Marcos Jr.'s silent partner for channeling witnesses to the ICC. This is what this covertly recorded individual, who I'm forbidden from naming, said. They cooperate through me, since I don't hold a position. Redacted. But we are able to do it. So what? What happened here is an ICC investigator will give me a list of witnesses, documents they need to bolster the case against Duterte. Then I provide it. I give it to the different agencies so it can be approved. There are witnesses who need a pardon. I get the authority from the President, and they are granted a pardon. Basically, like that, it becomes a priority mission of the government. Mali rin daw ang intindi ng prosekusyon na ang ibig sabihin ng to neutralize ay katumbas ng pagpatay base sa memo ni Chief PNP Bato de la Rosa pag-upo noong July 2016. Naipaliwanag naman daw ni de la Rosa sa isang memo na ang neutralization ay pag-aresto o pagpapatigil sa mga suspect. Kahit daw sariling testigo ng prosekusyon ay ganitong sinabi. Witnesses P1158 and P1170 explained that neutralize means to arrest or to incarcerate through legal means. It did not mean to kill. Witnesses P1050 and P1174 confirmed that lethal force arose only where a suspect's resistance placed an officer's life at risk. Your Honours, taken together, the manual,
the public clarifications by police leadership, the state's position before the highest court in the Philippines, and even the prosecution's own corroborative witness testimony, all of this material demonstrates a coherent and consistent understanding that neutralization was articulated as lawful incapacitation through arrest and related measures, not as a policy of killing. Imposible rin daw ang akusasyon na widespread o malawakan ang mga pagpatay na inaakusa kay Duterte. Base raw mismo sa datos ng PIDEA, kumpara sa bilang ng mga naaresto, mas maliit ang bilang ng mga namatay sa mga anti-drug operations. Ginamit ni Kaufman ang datos na mula sa prosekusyon dahil may hindi raw isinama. She neglected to contextualize these numbers by reference to other parts of the same report, which show that in comparison to the number of arrests and operations conducted, the number of deaths are minimal. Ibinaling din ni Kaufman ang atensyon kay Pangulong Bongbong Marcos dahil marami rin umano ang napatay sa bansa mula nung umupo siya. Clearly, I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamoring for accountability for those deaths? Or is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? Sabi ni Kaufman, may option ang pre-trial chamber na hindi niya inirekomenda. Ito ay ang pagbabalik ng charges sa prosekusyon para i-resubmit ang mga ito. Pero kung gagawin daw ito, dapat ding pakawalan pansamantala si Duterte. There is no ascertainable chain of command descending from Duterte at the top via the co-perpetrators, so-called co-perpetrators, all the way down to the crime base. And I would ask you very respectfully not to exercise your discretion to requalify pursuant to Regulation 55 of the regulations of the court. But if you do, and you shouldn't, I respectfully submit, you should order the prosecution to resubmit its document containing the charges and its pre-confirmation brief as amended, and to release Mr. Duterte in the interim. Pero kung ang depensa ang tatanungin, hindi na dapat umakyat pa sa paglilitis ang mga reklamo. The defence firmly submits that the pre-trial chamber should not commit any one of the 49 incidents to trial unless it concludes that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte's criminal linkage and liability has been established for each one. When these 49 incidents are disaggregated and examined one by one, as the statute requires, we submit, what becomes apparent is not the cumulative strength, rather the recurrence of certain symptoms of inherent weakness in the evidence. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon sa ICC ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi umano pag-usig sa anyay mataas na bilang ng pagpatay kaugnay ng droga sa ilalim ng Administrasyon Marcos. Ibinatay yan sa report ng grupong The HAS Project ng University of the Philippines Third World Studies Center na pumalag sa baluktot umanong interpretasyon sa datos. Nakatutok si Joseph Moro.
Kung inuusig daw para sa pagpatay dahil sa drug war si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bakit hindi rin daw si Pangulong Bongbong Marcos? Ito ang tanong ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman. Gamit ang report ng grupong Dahas Project ng UP Third World Study Center, katwiran ni Kaufman sa unang taon daw ng Marcos administration, may napatay na 342 sa mga drug operations. 160 sa mga ito raw sa kamay ng mga state agents o mga law enforcement agencies. At ang bilang patuloy raw na tumataas. I'm pretty sure that if they were to recreate them for the period of 2 years after Duterte left power, they wouldn't have room left on their computer screen. The numbers would be so sky high. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamoring for accountability for those deaths? Or is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? Pumalag ang grupong Dahas Project sa sinabi ni Kaufman na binaluktot daw ang interpretasyon ng kanilang datos. Sa datos nila, nasa lampas 300 taon-taon ang naitala nilang pagpatay kaugnay ng droga sa ilalim ng Administrasyong Marcos base sa mga ulat sa media. Mas mababa sa lampas 500 naitalang pagpatay sa huling taon ng Duterte administration noong taong 2021. Ang hindi namin matanggap ay yung sabihin niyang sky high yung numero. Kasi malinaw kung ginamit niya talaga ng makatotohanan yung ulat ng gawa namin, ay pinapakita nga ang patuloy na pagbaba ng numero, patuloy na pagbaba ng bahagdan ng participation ng kapulisan doon sa mga pagpatay na ito. Sa pagsasaliksik naman ng GMA Integrated News Research kung paghahambingin ang bilang ng mga namatay noong sa parehong unang 3 taon ng Duterte at Marcos administration galing sa datos mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, malayo ang pagkakaiba. Ayon sa Dahas Project ng Third World Study Center ng UP, may pagkakaiba ang drug war ng Administrasyon Duterte at Marcos. Yung panahon ng Duterte administration ay talagang naging napakatalamak. Gustong mag-proceed ng Administrasyong Marcos sa kanyang drug war via propaganda. Ang naging spin ng administrasyon ay sabihin, wala naman na talagang namamatay, which is utterly factually wrong. Meron pa rin. Nagpapatuloy. Mas konti lang pero nagpapatuloy. Kaya hamon ng Dahas Project maglabas ng opisyal na datos pa ang pamahalaan kasabay ng pag-iimbestiga pa rin sa mga nangyaring patayan. Hanggat hindi bumababa sa talagang totoong bloodless drug war ito, kinakailangan patuloy natin itong tutukan. Kasi yung pagkarami-raming pagpatay at itong kumukonting pagpatay pa rin pareho. Sagot dyan ng Malacanang, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Kung ito po ay mabibigyan ng ebidensya at meron talagang dapat na mapanagot, ang PNP po, CIDG, NBI, kinakailangang mag-imbestiga rito kung mayroong sapat na ebidensya. Hindi po palalagpasin ng Pangulo ang mga abusado. Dagdag pa ng Malacanang sa drug war raw ng Marcos administration, nirerespeto ang due process. Even before, ang sabi ng Pangulo, walang dugong dadanak. Hindi po niya ginugusto ang extrajudicial killings. Kailangan madinig din po ang mga taong inaakusahan. Hindi po kinakailangang ipapatay agad nang hindi sila nadidinig. Hindi po yan at wala po sa konstitusyon natin ang salitang death penalty. Hindi po ito pinapatupad sa bansa natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa Maynila, sugatan ang isang grade 9 student matapos siyang pagtulungang gulpihin dahil umano sa selos. Nahuli kamyan sa pagtutok ni Jomera Presto, exclusive. Mag-isang naglalakad ang grade 9 student na si alias Jonathan sa tapat ng barangay hall ng barangay 520 sa Sampaloc, Maynila pasado alas 12:30 ng tanghali kahapon. Maya-maya,
Dalawang lalaki ang tumakbo at agad pinagsusuntok si alias Jonathan. Makikita pa sa video na kahit nakahiga na siya sa kalsada, pilit pa rin siyang ginugulpi ng dalawa habang sinusubukan namang umawat ng ilang babaeng estudyante. Kita rin sa video na habang ginugulpi ang biktima, isang nakapulang babae ang tumakbo at huminto sa tapat. Pero imbis na umawat, kasabwat daw pala siya ayon sa barangay. Hindi gaanong naaninag pero meron siyang pinulot na bagay na nalaglag mula sa mga lalaking nambubugbog sa biktima. Pagkatapos, isang estudyante pa ang dumating at sinipa pa sa mukha ang biktima bago sila tuluyang tumakas dahil nakita na sila ng mga tauhan ng barangay. Ayon sa barangay, pinagselosa ng isa sa mga nambugbog ang biktima. Inakala raw kasi nito na nililigawan ng biktima ang kanyang nobya. Kasi ayaw na ng babae sa kanya Nasabi naman ng babae, nag-break na sila. Nabantaan pa siya na gogolpin nga daw yung barkada nila na yun na pinagsiselosan niya. Napagalaman naman ng barangay na ang bagay na pinulot ng babaeng nakapula ay pick pala. Tinanong namin yung nakapula, sabi niya vape daw, pero ang pinagtiinan ng mga kabaksamahan nung nabugbog, ice pick daw yun. Talagang may intention daw siya. Sabi naman nung gusto nila talagang tuluyan. Kaya lang, maagap lang sa kapitana. Kaya naagapan. Nananatili ngayon sa ospital ang biktima dahil sa mga sugat na kanyang tinamo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Habang ang 3 sa 4 na magkakasabwat, kusang dinala sa barangay ng kanilang mga magulang. 2 pala dito ay nasa hustong gulang na. Sabi naman ng mga tatay nung nambugbog, gusto rin nila na kasi pasaway talaga daw yung mga anak nila. Dinala sila sa tanggapan ng Sampaloc Police Station para sampahan ang kaukulang reklamo. Gayun din umano ang menor de edad na ex-boyfriend na posibleng isailalim sa act of discernment. Sinusubukan pa namin hingan ng pahayag ang mga naaresto. Patuloy naman ang hinahanap ang lalaki na sumipa sa mukha ng biktima. Ayon pa sa barangay, madalas magkaroon ng gulo sa kanila dahil magkakadikit ang paaralan. May mga pulis naman daw na nag-iikot sa lugar pero mainam sana kung mayroong poposte sa iba't ibang lugar sa paligid ng paaralan para maiwasan ang gulo ng mga estudyante. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng MPD. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Nabalot ng makapal na abo ang mahigit 100 barangay sa Negros Occidental kasunod ng moderately explosive eruption ng Bulkang Kanlaon kagabi. Ang latest doon sa pagtutok live ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen! Emil, hindi lang takot at pangamba ang bumalot sa mga Negrense kagabi, kundi pati na rin mga abo na mula sa Bulkang Kanlaon na pumutok ng halos 2 minuto. Pasado 7 ng gabi kagabi, umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog sa Negros Island. Galing ang ingay sa pagputok ng Bulkang Kanlaon na ayon sa PHIVOX ay moderate explosive eruption. Sa mga larawang nakunan ng ilang residente, kita kung gaano kakapal ang asupreng ibinuga ng bulkan. Kadulom gid dulom. Nagdulom gid kami diya nga daw silimo ang bulan ginkulapan ang langit daw nagdulom, nagkulap ang asupre sa Apektado ang mga nakatira malapit sa paligid ng bulkan dahil sa ashfall o pag-ulan ng abo, gaya sa barangay Sagang sa bayan ng La Casillana. Sa drone video na ito nakuha kaninang umaga, malakumot ang makapal na abong tumaklob sa mga kasada at bahay. Damo, ang damo na siya daan kagabi, kaso lang halis ang gabi pa na nga, basya, para lang nga hindi siya nagidbala makadto sa balay, kay baho. Nangangamba naman ang ilang may kaanak na may sakit, tulad ni Bonnie na ang ama ay mayroong pneumonia. Lain lang yung matyagan, tindin sa kagwa sa balay. Kaya ang abo, grabe yung abo sa gwaw. Gibasa ay naman ang gina. Basta mga dalan. Kung di mo bason, ang yabok sa dalan la. Di maklo mo gid. Bukod sa mga tao, apektado rin ang mga hayop at pananim. Malaya ni siya. Makusog ning daw niya. Amo gani nga ingagaw gani nga pa tubian niya kay gabatyag na niyo. Ang inaalaga ang baka ni Alfredo, hindi muna pinapakain ng damo. Ang lang subong ginakumpayan sila. Why kay ni sa kakaon sang hilamon nga may saguban na sila, wala sila ginapainom sa suba. Galuya sila. Kaninang umaga, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa loob ng 10 minuto. Ayon sa Negros Occidental PDRRMO, maliban sa La Casillana, mahigit 10 pang LGU na binubuo na mahigit 100 na barangay ang nakaranas ng light to heavy ashfall. Nagsagawa na ng flushing operation sa mga apektadong lugar.
Ang aton nga mga LGUs diri sa South, eligible na ang aton nga water filtration truck ara sa Subo naka-deploy. Important nga mag-wear kita sang face mask. Hindi naman inaalis ng FIVOX ang posibilidad na masundan pa ang pagputok ng Bulkang Kalaon na nasa Alert Level 2. Tungod ini nga ara sa iya magmatic ng rest. Sa tugong man no, posible na siya nga matabo nga pasaka to Alert Level 3. Emil, ayon sa Negros Occidental PDRRMO, posibleng madagdagan pa ang mga evacuees dahil nagpapatuloy pa ang monitoring sa mga lugar na apektado ng ashfall. Sa ngayon, inaabisuhan ang mga residente na magsuot ng face mask at iwasan muna ang mga outdoor activities. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Emil. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Umamin ang abogado na mga nagpakilalang dating sundalo na maling inilista si Congresswoman Laila De Lima bilang isa sa kongresistang tumanggap ng pera sa delivery na naganap umano noong panahong hindi pa ito nahahalal. Pero nanindigan ng abogado na tumanggap ito ng pera. Umamin naman si dating Congressman Mike Defensor na tumutulong siya sa mga ex-Marines. Nakatutok si Salima Refran. Kung tatawagan lang nila ako, aamin naman ako, talagang tumutulong ako sa mga yan. Naniniwala ako sa mga sinasabi nila. Hindi itinanggi ni dating Congressman Mike Defensor na tumutulong nga siya sa 18 nagpakilalang mga dating sundalong nagsilbi umanong bagman ni dating Congressman Zaldico. Pero limitado lang umano ang tulong niya at wala umanong perang sangkot dito. Katulad niyan, transportasyon, nung sila'y pumunta doon sa press conference, kung ano man yung pagtatago na kailangan magsama-sama sila, tumutulong ako. Pero para sabihin na binayaran para magsalita, wala pong katotohanan. Wala rin umano siyang kinalaman sa mga sinasabi ng 18. Sinasabi nila na sila nagdadala sa raffle, sa Maidas, walang nanggaling sa akin dyan. In fact, wala naman akong kaalam-alam dyan. Bukod sa 18, 10 iba pang dataring umanong sundalo ang maglalahad din ng umano'y alam nila. May separate affidavit sila o separate na kwento sa bawat pagdi-deliver. Matapos ang isang naunang TV interview, pinanindigan ng abogado ng mga dating sundalo na si Attorney Levy Baligod kahapon ng hapon na kasama sa mga tumanggap umano ng pera mula September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025 si ML Party List Representative Laila De Lima na naging kongresista lang nitong June 2025. Isa si Congresswoman Laila De Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na nagdala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Dagdag niya sa isang post, malian niyang sabihing binawi niya ang pagdawit kay De Lima. Nagkamali lang anya sa paglista kay De Lima sa ilalim ng mga kongresistang tumanggap ng pera. Dapat anya ay inilista lang siya sa ilalim ng ICC operation. Nauna ng pinabulaanan ni De Lima na may natanggap siyang pera. Tinawag pa niyang imbento ang mga sinabi ni Baligod na anya'y nagkakabuhol-buhol na raw ang kwento. Sinabi naman ng Department of Justice na pwede silang i-deputize ng ombudsman para magsagawa ng preliminary investigation sa reklamo ng 18 dating Marines. Pero wala pa umanong natatanggap na formal na request sa ngayon. Ang pinagkaiba po kasi ng ombudsman sa DOJ is we cannot act on any, we cannot motu proprio initiate our own investigation. The DOJ can only act upon complaints properly filed with us, with this department, at may criminal charge charge. May criminal charge na nakasista dun sa complaint. Inaanyayahan naman ng National Bureau of Investigation o NBI si Baligod para sa kanila idaan ang reklamo. Iimbestigahan din ng NBI ang pagkakakilanlan ng mga dating military personnel. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Friday chika na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, si Sparkle star Ara San Agustin. Ara! Thank you, Miss Vicky, at good evening mga kapuso! Bago ang adrenaline rush ng action drama series na The Master Cutter, kilig at saya muna ang hatid ng ilan sa cast na nakisaya sa Kalilangan Festival sa General Santos City. Kabilang din dyan ang ilang ex-PBB housemates. May report si Efren Mamak ng GMA Regional TV.
song and dance number, at iba pang performance. Yan ang hatid ng cast ng action-packed series The Master Cutter sa ginanap na Kapuso Mall Show sa General Santos City. Kabilang sa mga nakisaya si ex-PBB Collab Season 1 housemate Shubi Etrata na gaganap sa serye bilang si Tonette Mendoza. Isang probinsyana na maninilbihan sa negosyo ni Anthony o Atoy, played by Dingdong Dantes. Kikay, si Tonette, and I find her very, very inspiring kasi she's a very family-oriented person. So, parehas kami sa aspect na yon. Present din ang kapwa housemate na si Charlie Fleming as Carla Samonte, na may boyish na character at isang rebellious na anak sa serye. The preparation for this role wasn't really as hard as it is because there are definitely sides that I do have that I could definitely push into this character. Yung pananalita po niya medyo kakaiba. Nakisaya rin si Anthony Constantino na gaganap naman bilang si Jason Valdez, isang balikbayan model na magiging heartthrob sa barangay ni na Atoy. I'm very able to relate to the role, so it's very easy for me to get into the character, of course. And yeah, I've just had a lot of fun on set with of course these people right here. At syempre si Prince Carlos as Gabriel Regalia, na anak naman ng isang ama na may illegal business. Ang kanyang good boy na pag-uugali, magbubunga umano ng conflict nilang mag-ama. Nalaman ko po yung role ko, sobrang in-embrace ko po yun and in-accept ko yun na sobrang excited ako to play that role. Bahagi ang Kapuso Mall Show ng pagdiriwang ng Kalilangan Festival sa Jensan. Grateful naman ang cast sa mga nagpakita ng suporta sa kanila during the show. Parang it's the least thing we can do para mapasaya yung mga generals natin dito, especially Kalilangan Festival. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Balik kulungan ang Koreanong tumakas sa detention facility ng Bureau of Immigration noong kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Nahulihan pa siya ng iligal na droga habang arestado rin ang kanyang lookout. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Nang ma-eyeball na ng mga operatiba ang kanilang high priority target na dayuhan, napatakbo na ang mga ahente. Pahirapan ang naging pag-aresto ng mga operatiba ng NBI International Operations Division at BI Fugitive Search Unit sa Korean fugitive na si Lee Jing-hyu. Ibigay kayo kaliwang kamay. Barel, baka may barel. Ako, sir. Ako, tinga. Bitaw mo, sir. Ako. Okay, go. Hawakan mo na. Papo ko to. Baka may barel, baka may barel. Yan. Okay pa. Ito na yung kamay, sir. Ito na yung kamay, sir. Sige. Ayun na. Ito, kamay. Nang maaresto, nakuhanan siya ng drogang ketamine. Arestado rin ang kanyang kasamang Koreanong lookout. Si Lee Jing-yu ang isa sa dalawang Koreanong detainee na tumakas sa BI Detention Facility sa Muntinlupa sa kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon nitong January 2026. Halos 2 buwan nagtrabaho ang tracker teams ng BI sa paghahanap sa kanya. Medyo naging challenging ito kasi nga itong subject na to, particularly, may support siya na local na groups dito sa atin na pumoprotekta sa kanya. So yung mga safe house niya, palipat-lipat siya. Kaya nakipag-coordinate na rin tayo sa NBI upang matulungan tayo na ma-recapture siya. Sa NBI nang galing ang breakthrough na nakapagturo sa galaw ng pugante. We have a lead. Meron tayong kasing mga ginagamit na informants natin and assets. Tapos binigyan tayo ng report na mukhang magpa-positive last night. Eksakto pa na malapit dito sa ating opisina. Is the subject of an Interpol Red Notice for drug smuggling and other offenses. So, importante po, hindi lang para sa ating bansa, kundi para sa South Korea na mahuli po itong tao na to, considering the gravity of the offenses. Lee Jing-yu, who helped you escape? Who helped you escape? Di na nagbigay ng pahayag ang dayuhan na ini-inquest na sa kasong paglibag sa Dangerous Drugs Act dahil sa dala niyang illegal na droga. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa unang pagkakataon ay umabot sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan ang sama-samang pagpapatrolya ng Pilipinas, Japan at Amerika sa West Philippine Sea. Bumuntot naman ang isang barko ng China hanggang Batanes. Nakatutok si Bea Pinlac. Mula Himpapawid
hanggang sa karagatan. Sanib puwersa sa pagpatrolya at pagsasanay sa West Philippine Sea ang Pilipinas, Japan at Amerika para sa ika-15 Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Mas malawak ang sakop ng Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea ngayon. Ito ang kauna-unahang beses na umabot sa hilagang bahagi ng Batanes ang MMCA, malapit po yan sa Bashi Channel. Ang Bashi Channel ang katubigang nasa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ayon sa commanding officer ng BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, hindi dapat tignan na provocation o pang-uudyok ang isinagawang MMCA. Ang significance itong exercise na to is naipakita natin kung gaano kalayo yung operational reach natin pagdating sa West Philippine Sea area. Hindi naman provocation yun kasi scheduled exercise ito. At saka nasa loob naman tayo ng EEZ ng Pilipinas at hindi naman maritime domain ng ibang bansa. So, hindi ito provocation. Hinasa sa MMCA ang iba't ibang kakayahan ng armed forces ng tatlong bansa, gaya ng sabay-sabay na paglipad ng mga aircraft malapit sa boundary ng Pilipinas at Taiwan at ang kalkuladong paglapag ng AW-159 ng Philippine Navy sa umaandar na barko. Sinanay rin ng Pilipinas at Amerika ang paglipat o pag-resupply ng mga gamit sa barko at pagsagawa ng tactical maneuver sa gitna ng paglalayag kung saan nakasama ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Mula una hanggang huling araw ng pagsasanay nila sa West Philippine Sea, kapansin-pansin sa di kalayuan ang barko ng People's Liberation Army Navy ng China. Hindi naman nila tayo binigyan ng radio challenge. At pero ganoon pa man, yung presence sila is illegal pa rin kasi nasa loob sila ng EEZ ng Philippines. At sumunod sila hanggang Batanes. Yung dito sa Batanes, hindi naman siya normal. Pag ganyan na nag-exercise at sumunod sila, is para sa akin hindi na normal. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayagang Chinese Embassy tungkol dito. Pero dati nang umalma ang China sa ganitong uri ng aktibidad sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sa pagtatapos ng presentasyon ng depensa sa confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, kabilang sa kanilang ipinunto ang ilang butas umano sa mga argumento ng prosecution. Idiniin nila ang paulit-ulit nilang sinasabi na walang nag-uugnay kay Duterte sa mga pagpatay na tinawag nilang legal na operasyon ng pulisya. Mula pa rin sa Dahig, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, sa ika-4 at huling araw ng confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court, ay tinapos na nga ng depensa ang kanilang submission on the merits of the charge para sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay Duterte. At sa pagkakataong ito, binasag ng depensa ang mga argumento ng prosekusyon sa counts 2 at 3 ng naturang kaso. I do indeed thank Your Honours for that. Sa pagpapatuloy ng submission on the merits of the charge, tinukoy ng depensa ang count 2 tungkol sa pagpaslang umano sa high-value targets o HVT. Ayon kay Kaufman, may preliminary observation ng depensa na ginagamit umano ng prosekusyon ang terminong HVT na parabang isa na itong ebidensya ng isang kriminal na plano, isang inference na anilay hindi maaaring panghawakan. Giit ng depensa, ang HVT ay hindi nag-establish ng isang criminal plan at hindi rin umano ito code o instruction para pumatay. Aniya, ang HVT ay isang prioritization lamang ng mga target sa ilalim ng law enforcement operations at hindi isang preordained o nakaplanong pagpatay. Kinontra rin ng depensa ang paratang na ang mga nasawi ay bunga ng planong pagpatay. In response to an imminent threat, in accordance with the rules of engagement repeatedly articulated by President Duterte, namely, that lethal force was permissible only where life was in danger. Across the Count 2 incidents, there exist contemporaneous documents, whether it be arrest warrants, operational records, or firearms recovery reports,
all of which reflect legitimate police operations that escalated into exchanges of gunfire. The general record does not substantiate a theory of wanton execution, yet the prosecution seeks to rely, once again, on the testimony of criminals spilling their hearts with a tacit understanding that they will never be prosecuted. Binanggit din ng depensa na sa 4 sa 5 insidente, may na-recover na mga baril sa crime scene, mga armas na ginamit daw laban sa mga pulis. Sa mga incidents 13, 14 at 15, may natagpo ang gunpowder residue sa mga kamay ng mga biktima na ayon sa depensa ay hindi umaakma sa teorya ng execution. Sa incident 14, buhay ang target, ibig sabihin selective and not indiscriminate use of force ang nangyari. 4 individuals were arrested alive. To us, that demonstrates selective and not indiscriminate use of force. In incidents 10, 13 and 14, gunpowder residue was detected on the victim's hands. At a minimum, that forensic finding is consistent with an exchange of gunfire and not consistent with a straightforward execution narrative. Pinuna rin ni Kaufman ang isang testimonya nagsasabing may mga baril na itinanim lamang sa crime scene. Ayon sa kanya, ito raw ay isang uncorroborated insider testimony, hindi direktang nasaksihan ang pagtatanim ng baril at isa lamang umanong palagay o assumption. Kaugnay ng Incident 11, giit ng depensa na nakasandig lamang ang paratang sa voice recognition na sinasabing mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. And this linkage rests entirely on voice recognition by an individual who claims to have overheard a telephone conversation and recognized the president's voice, while being physically moved from one location to another. The alleged recipient of the telephone call himself was never interviewed, and another person present, on whom the prosecution relies for corroboration, did not hear the conversation. After all, would it not have been an item of interest to all those present in that specific location that the President of the Republic himself had condescended to discuss matters of such a criminal nature by way of telephone? So the ridiculous assertion stands solely on the word of one single individual. The only other corroborating witness, the one who heard nothing, acknowledged a personal resentment that he harbored for the then President, Rodrigo Duterte. Sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa at Raul Yap na binaril sa loob ng kanilang selda, sinabi ng depensa na hindi raw ito maaaring iugnay kay Duterte. Rodrigo Duterte gave Espinosa a 24-hour ultimatum to surrender. And surrender he did the following day. 4 days later, Rodrigo Duterte commended Espinosa for surrendering to Ronald de la Rosa, commenting that it was just as well that he did. So if we look at it from the point of view of Rodrigo Duterte, that is where the incident ended, despite Mr. Jeremy exhorting us to believe otherwise. What happened thereafter, as awful as it may be, had nothing to do with our client, and not one witness can say that. Kaugnay naman sa operasyon laban kay Ozamis Mayor Reynaldo Paruhinog, giit ng depensa na hindi ito maituturing na isang indiscriminate execution. The exchange of fire, as reported, is supported by the fact that gunpowder residue was found on 7 individuals, including on the mayor himself, and a paraffin test turned out positive on the person of one of the victims, indicating that he had discharged a firearm, something totally negating the gun plant theory proposed by the prosecution's only witness. It is also worth stressing that 4 individuals were arrested alive following the operation, and that one of them was subsequently sentenced to life imprisonment after the domestic courts rejected claims of evidence planting. That fact alone is not consistent with a theory of indiscriminate execution, but is rather consistent instead with arrest and prosecution within the boundaries of the law and not indiscriminate use of force.
Ayon sa kanila, ang mga operasyon ay isinagawa sa utility level o antas ng mga operatiba sa ibaba at hindi bunga ng isang utos o direktiba mula sa pinakamataas na antas ng pamunuan. Sa pagtalakay ng depensa sa Count 3 na tumutukoy sa mga barangay clearance operations, tinuon nila ang pansin sa paratang ng prosekusyon na ang mga target umano ay tinutukoy sa pamamagitan ng isang listahan. Ayon sa depensa, walang illegal o nothing wrong sa paggamit ng listahan ng mga pinaghihinalaang sangkot sa droga dahil bahagi raw ito ng lehitimong intelligence at law enforcement process. Hindi rin daw napatunayan na ang mga nasabing insidente ay bahagi ng isang sistematiko at planadong atake laban sa mga sibilyan. Ipinunto ng depensa na sa mayorya ng mga insidente, ang paggamit ng puwersa ay sumailalim sa administrative review at hindi isinagawa sa paraang palihim o clandestine. Mel, pinuna rin ng depensa ang mga paratang na maraming mga menor de edad ang napatay sa drug war. Sabi ni Kaufman ay maliban kay Kian de los Santos ay wala raw napatunayang iba pang mga biktimang menor de edad. Ayon sa depensa, walang naipresentang mga birth certificate o iba pang corroborative evidence upang patunayan ang mga paratang na may iba pang mga bata. Dagdag pa ni Kaufman, may mga direktiba umano mula sa mas matataas na opisyal na huwag isangkot o targetin ang mga menor de edad sa mga operasyon. Ang hinihingi Mel ng depensa ay i-dismiss ang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito raw ay dahil mahina ang ebidensya ng prosekusyon, labis daw itong umasa sa testimonya ng mga kriminal na hindi raw reliable, hearsay daw ang ilang pahayag dahil narinig lamang ito ng saksi sa ibang mga tao, hindi kinilala ang ilang mga umano'y biktima, kaya di raw makumpirma ng depensa ang mga insidente. Ang mga dokumentong ipinresenta ay sumasalungat sa testimonya ng witness. Misstated ang mga statistics o mali ang mga bilang. May pagkakataon pa raw na magkakaiba pa ang sinasabi ng mga testigo at wala raw ebidensya para iugnay nga si Duterte sa mga hitmen na nagsagawa ng pagpatay. Mel, binigyan diin din ng depensa ang prinsipyong in dubio pro reo. Ibig sabihin, kapag may mga pagdududa, ito ay dapat pabor sa akusado. Samantala, Mel, sa mga sandaling ito ay 12:20 na ng hapon dito, nagpapatuloy yung sesyon at sa sandaling ito ang prosekusyon at susundan naman ng Common Legal Representatives for Victims ang magbibigay ng kanilang closing statements. At mamaya 2:00 ng hapon dito sa The Hague, ang magbibigay naman ng closing statement ay ang depensa at matatapos na ang hearing na yan, mag-adjourn na. Pero masusundan pa ito ng isa pang hearing mula 2:30 hanggang 3:30. Ito naman ay para sa review of detention. Ibig sabihin kung dapat ba, nasusunod pa ba yung mga grounds kung dapat bang manatili o hindi manatili sa detention si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa pagtatapos nito, walang desisyon na ilalabas ang korte kaugnay sa review of detention na hearing na ito. So yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa International Criminal Court. Balik sa iyo, Mel. At aantabayan na namin ang mga karagdagang ulat tungkol dyan. Maraming salamat sa iyo, Mari Sumali. Sa kabila ng mga puna ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpiyansa ang Office of Public Counsel for Victims ng ICC na sapat ang mga inilatag ng prosecution team para matuloy sa paglilitis ang kaso. Git nila, hindi isolated ang naitalang libu-libong namatay sa drug war. Nakatutok si Mariz Umali. Placing your jeopardy in your life. Kahit pa ilang beses binabasag ng depensa ang argumento ng prosekusyon sa submission on merits nito sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing, kumpiyansa si Office of Public Counsel for Victims Head Paulina Masida na may sapat na basehan para makumpirma ang mga asunto laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tumulak sa trial proper. I think that the prosecution made a very good presentation in relation to all the elements of the crimes, not only in terms of the theory and how to apply the notion of widespread and systematic attack and crimes against humanity, but also at the level of concrete evidence showing a pattern in the killings, showing how Mr. Duterte was implicated in the patterns, showing the policy.
Paggiit ng depensa, nabiguraw ang prosekusyon na maipakita ang direktang ugnayan ng mga hitman sa dating Pangulo at tinawag na mahina ang kalidad ng ebidensya. Pero sabi ni Masida, inaasahan na raw nila ang ganitong estratehiya ng depensa. I think this is again a technique, a way in which the defense wants to portray the evidence. Tinututulan din ng depensa ang interpretasyon ng prosekusyon sa salitang neutralize na anilay nangangahulugan lamang ng pag-aresto o pagpigil at hindi pagpatay. Ngunit ayon kay Masida, ibang nakita at narinig nilang mga salaysay mula sa mga biktima. Neutralize in the victim's view was really used to meant that people had to be killed. Iginiit din ng depensa na walang iisa o coordinated criminal plan at maaaring mga rogue acts lamang ang ilan sa mga insidente. Tinutulan ito ni Masida. Aniya, may ebidensya nagpapakita ng targeting ng isang tiyak na sibilyan na populasyon. These crimes and these killings were certainly not isolated or spontaneous. We are talking of thousands of killings. Kaugnay naman sa taunang pagrepaso sa detention, ipinaliwanag na may obligasyon ang pre-trial chamber na suriin kung nananatili ang mga batayan ng pagkakakulong, gaya ng panganib ng pagtakas o pakikialam sa mga saksi. Ngunit ayon kay Masida, dahil kakadaos lamang ng confirmation hearing at napagpasyahan na rin dati na nananatili ang mga kondisyon, wala raw bagong sirkumstansyang magbibigay daan sa paglaya. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Ihaharap ng mga endorser ng ilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang mga bank record ng bise at affidavit ng nagpakilalang dati niyang aide. Kasunod yan ang hamon ng National Unity Party at ng House Justice Committee Chairperson na dapat may bagong ebidensya para umusad ang mga reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit sinabi na ng Korte Suprema na pwedeng ihain muli ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag tapos na ang one-year ban, kinasahan ng mga ilang nag-endorso sa ilang mga reklamo ang hamon ng National Unity Party at ng House Justice Committee Chairperson na magpresenta ng bagong ebidensya. So this is not a case of whether the allegations are new or old. We're up to the challenge. Pero ipinagtataka nilang may ganito pang pagbagal. Gayong nadesisyonan na ng Kamara noong nakaraang taon na dapat ma-impeach ang bise. We went through this process before at alam naman natin na na-impeach na siya ng House of Representatives. Walang problema both sa issue ng sufficiency in form and substance. Kasama sa mga bagong ipipresenta ng mga nag-endorso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ay ang bank records ng bise at ang affidavit ng nagpakilalang dati niyang aide na si Ramil Madriaga. In particular, may mga bahagi doon na nakaugnay sa paggamit ng 125 million in 11 days noong December 2022. So yes, may bago dyan na lalabas. Yung unexplained wealth, no, na makikita natin yan pag panahon na tayo ng presentation ng evidence. Pinoprotektahan ng bank secrecy law ang confidentiality o pagiging pribado ng mga bank deposit. Pero sabi ng isang vice chair ng House Committee on Justice, exempted dito ang impeachment. I know that that's one of the I think exceptions, no, on the bank secrecy law, on yung AMLAC din na pwedeng ma-explore yung kung may impeachment cases. Inabisuhan na ng Justice Committee ang mga miyembro nito sa pulong nila sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kumpiyansa ang kaanak ng mga biktima na tumututok sa confirmation of charges sa ICC na matutuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula po sa UP Diliman, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Emil, nagpapatuloy itong panonood ng huling araw ng confirmation of charges hearing itong mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kanina ay nagprotesta yung ilang mga kaanak at bagamat emosyonal yung iba sa kanila ay malaki daw ang kanilang pag-asa. Kumpara sa mga nauna nilang pagkilos, kakaibaan nila ang pakiramdam ng mga kaanak na mga pinatay sa Duterte drug war dahil sa itinatakbo ng pagdinig sa The Hague. Ayon sa Secretary General ng Karapatan na kararating lang mula sa The Hague,
Maging ang mga kaanak na dumalo sa pagdinig doon, naniniwalang matutuloy sa paglilitis ang kaso. Sabi nga po namin ni Attorney Nery Colmenares, day 1 pa lang. Malakas po ang kaso. Sa totoo lang, wala nang pakialam kung ano pa man sinabi ni Kaufman. Si Nanay Nanette, na pinaslang ang panganay na anak noong 2017, ubus na niya ang luha. Noon pa man, naniniwala na siyang makakamit ng anak ang hustisya. Konti na lang na. Konting panahon na lang. Pwede ka nang magpahinga, anak. Pwede na kita itago yung litrato mo. Pwede ko na siya ilagay sa altar namin. Pero hanggang nakakalaya pa sila ba to? At hindi pa nakukonvict si Duterte, alam kong hindi natatahimik ang anak ko. Kanina nagsagawa din ng candlelighting ceremony ang mga kaanak ng mga namatay ng war on drugs dito sa Gusali, kung saan sila nakatutok sa huling araw ng confirmation of charges hearing sa The Hague sa pamamagitan ng live streaming. Isa-isang binanggit ng mga kaanak ang pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay na pinatay. Kapag natapos na itong confirmation of charges hearing ay matyagang nilang hihintayin ang magiging desisyon ng ICC Trial Chamber at umaasang magiging pabor sa kanila ang desisyon. Ayon sa mga kaanak email ay ipagdarasal nila na manaliting malusog si dating Pangulong Duterte para mabigyan siya ng pagkakaot na dumaan sa paglilitis hanggang sa siya ay makonvict, prosesong hindi raw ipinagkaloob sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang latest mula dito sa UP. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Samantala mga kapuso, arestado ang landlord ng isang apartment matapos siyang ireklamo ng kanyang kapitbahay dahil naaktuhang iligal na nakikikabit ng kuryente o nagja-jumper. Narito ang aking pagtutok. Lumapit sa resibo si alias Tanya, isang residenteng nababahala na sa ginagawa ng kanyang kapitbahay. December 23, wala na silang kuryente. Siguro, hindi na talaga sila pinakonekta ng kuryente kasi nga yun nga, pahirapan singilin. Tapos nung nag-December 24 ng gabi, nagulat kami may kuryente na sila. Ang kanyang pagtataka, natuldukan ng maresibuhan ni Tanya ang iligal na gawain ng kapitbahay. Ayun po, ayun. Ayan pong wire na yan, no? Nakatap doon. Yan na mismo. Sa pagpamanman ng resibo sa lugar, napag-alaman namin na ang nirereklamong kapitbahay, hindi lang pala basta residente sa kanilang komunidad. Isa pala siyang landlord na nagpapaupa ng apartment na may 7 unit. Sa gitna ng surveillance ng resibo, lumabas ang lalaki mula sa second floor ng kanyang paupahan. Naglakad sa bubong at saka kinabit ang hawak ng mga kable sa mismong linya ng Meralco. Dalawa? Dalawa, oo. Isang negative. Gumalaw. Dahil sa naaktuhang pagja-jumper ng lalaki, inilapit na ng resibo sa Meralco ang reklamo. Given the weight of the evidence against the perpetrator, malamang sa hindi, we have an airtight case. Inaresto ang lalaking hindi na naitanggi ang iligal niyang gawain. Nakaharap siya sa kasong paglabag sa RA 7832 o Anti-Pilferage Act of 1994. Binaon ako dati ng upahan dito eh. Nangupahan sila tapos libre kuryente na nga sila tapos binaon nila ako sa utang. Yung magagawa ko. Abangan ang special report ng resibo ngayong linggo, 2:45 p.m. Mga kapuso, posibleng magbalik sa weekend ang amihan pero kaunting lugar na lamang ang maapektuhan. Ayon sa Pag-asa, maaaring sa may hilagang Luzon na lamang yan habang yung mainit na easterlies pa rin ang iiral sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, sa ilang bahagi na lamang ng Mindanao mataas ang tsansa ng ulan bukas. Magiging maaliwalas ang panahon sa halos buong bansa sa linggo, maliban lamang sa mga kalat-kalat at panandaliang ulan sa ilang lugar pa rin sa Mindanao, pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao pa. Samantala, abangan ang total lunar eclipse sa March 3, Martes sa susunod na linggo. Ayon sa Pag-asa, ang buwan ay matatakpan ng anino ng mundo at magbumukhang kulay pula kaya tinatawag ding blood moon. Inaasahang mag-uumpisa ito 7:04 p.m. at magtatagal hanggang 8:03 p.m. Setyembre, noong nakaraang taon pa huling na obserbahan ng total lunar eclipse.
sa Pilipinas. Sakaling hindi mo masilayan ang total lunar eclipse ngayong taon, sa hating gabi na ng December 31, 2028 ito ulit magiging visible sa bansa. Sa Martes, wala namang bagyo at posibleng maging maaliwala sa panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas, pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms sa ilang lugar, lalo na sa Mindanao. Forever ang saya, forever rin ang tawa. Sa 4th anniversary ng paboritong game show ng pamilyang Pilipino na Family Feud. Ang kanilang month-long anniversary special mapupuno ng ningning sa dami ng celebrities na dapat abangan. Sino-sino kaya sila? Makichika kay Nelson Canlas. Antonio. Baba. Magka-4 na taon nang naghahatid ng kasiyahan. Feels like I'm Marian Rivera today. At memorable na mga sagot. Ang mga tatay naman, sugi saan? Kabit. Ang pinakamasayang game show ng bayan, ang Family Feud. Hosted by none other than Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. As a host, tuwing may mga bisita tayo, syempre araw-araw, masaya ako nakikilala ko sila. Masaya ako na nakakapagbigay sila ng good vibes parati dahil sa mga sagot nila minsan. Tama man o hindi, di ba? Talagang maaaliw tayo sa mga sagot nila. This March na ang anniversary month ng Family Feud. Espesyal ito, bibigyan namin ng mas pinatinding mga elemento na nakakatuwa para sa ating viewers. Kabilang sa mga aabangan ang pagsali ng showbiz icons tulad ni Hilda Coronel, Dina Bonnevie, Carmi Martin. Happy 4th anniversary to Family Feud and thank you so much! Nako, nakaka-proud talaga. Parati kong pinapanood ang Family Feud kasi pinapasaya nila ang maraming Pilipino all over the world. Makikisaya din ang grupo ng Bex Battalion at its Showtime hosts headed by Vice Ganda. Thank you very much to Family Feud kasi dami nyo napapaligayang mga Pilipino. Kahit pag hindi ko siya napapanood sa TV, kahit sa TikTok, online pinapanood ko siya, nakaka-happy siya malaking bagay yung ngayon pag napapasaya natin yung mga kababayan natin. But wait, there's more. Dahil hindi lang ang mga studio contestants ang garantisadong matutuwa, kasama rin ang team bahay pagdating sa mga papremyo. Sa audience ako, syempre bukod sa 5,000 na matatanggap nila tuwing may tamang sagot sila, may additional prize pa para sa kanila. Pero ito talaga, tandaan natin, dahil every week, sa mga nanunood, di ba, sa mga sumasali sa Guest to Win promo, kasi all throughout the day, makikita na nila yung mga questions, hindi lang dito sa Family Feud. Magmula tanghali, hapon hanggang gabi, nakakalat yung Guest to Win promo questions natin. Every week, worth 500,000 ang mapapanalunan nila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.